Giniit ni Vice President Sara Duterte na walang gastos ang gobyerno para sa kanya tuwing bumabiyahe. Pero ang gastos para sa kanyang security. Ikinakargaan niya sa pondo ng kanyang opisina at AFP ang nagdedesisyon kung ilan. Nausisa yan sa pagdinig sa hinihinging budget ng Office of the Vice President. Nakatutok si Tina Panganibang Perez. Tradisyon na sa Kamara na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President kapag sumasalang sa budget deliberations. Ibig sabihin, lusot ka agad sa House Committee on Appropriations. Para sa 2026, mahigit 902 million pesos ang panukalang budget ng OVP. Much that we would like to honor the tradition that we extend to the Office of the Vice President, there are two members of the minority who would like to ask questions. It is up for Madam President, Madam Vice President, if she wants to answer or not. Yes, I waive the privilege, sir. You waive? Yes. Ang dalawang miyembro ng Makabayan, tinanong ang confidential funds ng Office of the Vice President, partikular ang notice of disallowance para sa mahigit 73 million pesos noong 2022. Ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang, samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Chel Jokno. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Tungkol sa mga biyahe ng bise sa ibang bansa, sabi ng bise, lahat may travel authority galing sa Office of the President. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. Pero may tanong din ang bise sa isang kongresista. Magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Si Representative Elizalde-Co ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na umano'y nasa likod ng lagpas 13 billion pesos na insertions sa national budget noong 2025 ayon kay Representative Toby Chanco. May punto pang nagkainitan ng ilang kongresista. Parliamentary inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin?
Wala pong Opo. binabanatan But dito. does I not take preclude exception the other members Sandali lang, from making a Congressman manifestation. Tenyo, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Matapos ang pagtatanong ng dalawang mambabatas, agad nang tinapos ang budget briefing. Bagamat lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng OVP, pwede pa rin itong busisiin ng mga kongresista sa plenaryo. Pero ang sasagot na sa mga tanong, mga opisyal na ng komite. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.